Good evening and another Ragnarok X Next Generation content na naman tayo mga tol. And for today's video, we will be discussing three grinding options ng Magic Ninja sa ROX. Before we proceed, lipat lang ako sa in-game look ko para mas makita nyo yung game kaysa sa mukha ko. Alam ko mas dito kayo interesado. Before we proceed with our discussion, papakita ko lang sa inyo yung character ko kung para ma-reference lang din kung nasa na kayo sa character nyo. So, yung character ko is meron na akong raw 898 int and then raw damage na 13,857. For my equipment, budget meal lang yan mga tol, plus 4 set, white armors, yung kay Drake, blue weapon, blue int accessories, and then M-Pen. For shadow equipment, very important information na need nyong talagang sauluhin, dapat naka SE3 ka na dito kasi hindi mag-work yung isang option mo kapag wala ka pang Thundercloud enhancement. I-equip nyo lang din yung Fire Shuriken, yun na lang yung tatawag ko kasi nakakabulol talaga yung real name niya. And then yung Water Shuriken, ilagay nyo na lang din dyan. Ano pa? Pet ko, meron lang akong zombie. Ito yung grinding pet ko. Ito yung PvP pet. For my grinding pet zombie, additional M attack, M pen haste, reduction. Hindi naman ganun kalaki pero makakadagdag na rin ng damage. And then for skills, ito lang yung mga need yung skills for this build. Yung build ko, yung 3 option pala natin na to, pwede nyo siyang ilagay sa isang outlook lang. Ay, sa isang outlook. Sa isang loadout lang. Hindi nyo need magpaiba-ibang loadout. Makakatipid kayo dito. Mag-iiba-iba lang kayo ng in-auto na skill and then nasa isang loadout pa rin na kayo. Ang importanteng skill lang sa 3 option grinding natin is Huma Shuriken, Huma Training, Throw Huma Shuriken, Water Shuriken, Escape Mark, Fire Shuriken, Ninpo Training. Importante to kasi sa dami ng mana mo, sa dami ng mana natitira sa'yo, mas malaki yung meron kang additional damage. And then, Kagehumi technique. Kagehumi, so mga female ninja dyan, wala kayong Kagehumi, iba yung skill nyo dyan. So, yun. Yun yung skill set natin. And ito naman yung skill ko sa auto. Pwede nyo yung disregard tong play dead, ginagawa ko lang yan kapag nasa instance ako, pero ito lang talaga yung, remove ko na lang. Ito lang talaga yung importante natin na skill dyan, na ilalagay nyo sa auto. Very important note din na yung mga wind shuriken ay yung mga elemental shuriken yung nasa second slot. Kung paano ko nilagay itong auto ko, ganito na lang din gawin. Okay, mag-start tayo ngayon sa first option natin. Ang first option natin mga tol is Fire Element AoE grinding. Best to sa lahat ng mobs except for 5 Fire Element. Ang gagawin nyo lang, isang i-auto nyo lang dito sa grinding na to is off nyo yan. Auto nyo yung Water Shuriken and Fire Shuriken, AFK in place, and then skill list order para mauuna palagi yung water. Ayan. Lods, bakit may water? Ba't hindi na lang puro fire? Pag puro fire kasi tol, because of escape mark, kada bato mo ng Fire Shuriken, may bawas yung mana mo na 30%. So technically, 3 Fire Shuriken mo lang, ubos na mana mo. Hindi kaya itong habulin ng mana pots. Tinry ko na, hindi kayang habulin. Ang pang-compensate dyan is bumato ka ng Water Shuriken. Kasi same din sa effect ng escape mark. Kapag meron ka namang water mark, magkakaroon ka ng mag-restore ka ng mana naman. The same nang nawala sa'yo. Same lang ata. Ayan. The same nang nawala sa yung mana. So, marireplenish mo yung maibabato mo, mawawalang mana because bumato ka ng Fire Shuriken. And one more thing sa Shadow Tol. Hindi na importante tong Fire Shuriken. Additional damage yan, mas maganda. Pero ito ang importante dyan, yung sa Water. Sa Water Shuriken Tol, kapag nagbato ka ng Shuriken na yan, meron siyang reduced MDEF. So, mas hahapde yung Fire Shuriken mo pag nalapagan na siya ng Water Shuriken. So, magkakaroon siya ng additional damage pa. Paano to gawin? May mga mobs na medium, large mobs na nasa isang lugar. Ay, wait.
Merong mga medium and large mobs na pag nag-response sila na magkakadikit na sila, ang gagawin nyo nandun is i-auto nyo lang yung character nyo. Pero by this example, itong Munak, minsan pag-respawn yan, hindi sila tabi-tabi. So, ang gagawin nyo lang dyan mga tol is, i-lure nyo lang muna silang lahat, then auto, one hit, then move lang kayo ng onte, huwag kayong dumikit sa kanila. Ayan, nakadikit pa ako, huunong lang ko ng onte. Ayan, so okay na tong pwesto ko. Okay na tong grinding for the whole night. One hit ko na yan ng fire element ko. So ito yung first option natin, tol. Pwede nyo yung gawin to kahit low level pa. Basta one hit nyo, tol, yung mobs ng setup na to. Go yan. Efficient yan. Ito yung first option natin, fire element AoE. Kill ko muna. Ang next option naman natin is Wind Element AoE, which is good sa lahat ng element except for wind. Gagawin din natin to sa Munak since hindi siya water, hindi rin siya wind, so very neutral element to. Ano ata to eh? Ano bang element mo, boy? Undead. So, ang gagawin lang natin dyan is i-off mo lang yung auto nung elemental shuriken mo and i-on mo naman yung auto ng Thundercloud. Again, importanteng note to ha, dapat SE3 ka na and dapat naka-equip yung Thundercloud na yan. Kung hindi to magiging effective. Pag okay ka na lahat sa requirements na need natin, punta ka lang sa mobs na target mo, layo-layo ka ng konti, tol, malayo naman yung Thundercloud, and then auto ka lang, tol. So, paisa-isa na yan, pre. Ayan. So, quick kill yan. Pwedeng pag wala kang kaagaw, tol, okay lang tong technique na to. Effective yan kung wala kang kaagaw. Pero if may mga kaagaw ka, I would strongly suggest na i-auto mo rin yung Kagehumi mo para additional damage. Pero if wala ka namang kaagaw, nasa isang parang meron kang spot na nakita na ikaw lang mag-isa, okay tong grinding na to, tol, iwanan mo lang. Very effective tong grinding na to kapag ang element na kalaban mo or tina-target mo is water. Especially nung naghahunt ako ng Obune card. Yung Obune card ko to, hindi ko binili. Hinan ko lang yan. Hindi nila ako maagaw-agawan sa Obune kahit nandun pa, nagdikit-dikit pa yung Clown, Gypsy, ano pa ba, Alchemist. May ganong sitwasyon, tol. Yung tatlong magkakaguild na yon parang naka-triangle sa akin, hindi pa rin nila ako makuwanan. Ganon ka-OP ang Thundercloud sa water element. So ito yung second option natin, water element, good to sa lahat ng wind element AoE, good to sa lahat ng element except for wind. Okay na okay to sa water element na mobs. Doon sa first option naman natin yung fire element AoE, okay na okay naman yun sa earth element. Next na third and last grinding option natin is specifically for male ninja lang to. It's because ang third option natin is tinatawag ko siyang one-hit Kagehumi. One-hit Kagehumi option. So, hanap tayo ng nawa-one-hit ko. Ito kasi hindi ko mawa-one-hit yan. So, hanap ka na ng mawa-one-hit mo na magiging efficient ka. So, ang nawa-one-hit ko ngayon is, luckily, nawa-one-hit ko is Arklaus. Kasi ang hinahan ko ng card ngayon is Arklaus card, which is nagbibigay ng 10% wind damage. Yun yung ginagol ko pag mga nasa mid game na ng character ko is mataas na yung additional wind damage ko. So punta ngayon tayo ng Arklaus. While pupunta ng Arklaus, ang auto lang natin, tol, ang auto lang natin is yung Kagehumi lang, pre. Yun lang yung auto natin. Yun yung third option. Pero may catch, tol. Pag gagamit ka ng Kagehumi, kapag Kagehumi lang yung gagamitin mo, obviously, hindi mo ma-one-hit ang mobs. Hindi pa kaya. Pero ang ginagawa ko dyan, para ma-compensate ko yung need kong damage is nagko-converter ako. Nag-fire converter ako and then mamobs na ako. Ayan, one-hit ko na sila, tol. Ayan, very efficient ito yung very efficient na grinding na pwede nyo gawin sa ninja nyo kung kaya nyo gawin to. Kung kaya nyo gawin to sa medium,
Kung gaya nyo gawin to sa large ng naka-element or naka-converter kayo, then so be it. I-push nyo yan, tol. Efficient yan. So, ito yung third option natin, Kaguhumi One Shot. Effective to, especially pag nagka-card hunt. Ngayon, nagka-card hunt ako sa Arklaus. Nakaka 2 days, 3 days na ako, nakakuha na ako ng isang card. Isa na lang hinihintay ko, tapos mag-move na ako ng muna. So again, just a review. Meron tayong 3 options sa grinding natin sa Magic Ninja. First is Fire Element AoE. Second is Wind Element AoE. And then ang third option natin na specifically for male lang is Kaguhumi One Shot. So yun muna yung video natin for now. If you have any questions sa grinding technique natin or meron kayong ibang suggestion na mas better, just comment down below. Baka may matutunan din ako and matutunan yung ibang mga subscriber natin sa pwede nyo pang i-share na information. Yun muna yung video natin for now and see you on my next one. Salute sa inyong lahat. Bye!